NX5 Food Supplement Herbal Capsule. Properties ng makatabang pagpakgang sa cancer ng sakit. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Tag 12.50 lang matag kapsula. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. No approved therapeutic claim. Ako si Praxidis Nodado, taga Timbaw, Bakong, konsyal ko sa Timbaw. Nagsugod ko inom aning NX5 natong seminary sa Dakap. Akong gisulayan ug mo na hangtod karon kuno among giinom ang NX5. Kung sa ibang istorya sa NX5, ma'am? Ang akong na-istorya ng NX5, maayos siya kay food supplement, magod siya. Dili kuyaw sa kidney. Yanana po ko i-introduce ani sa akong mga silingan, gainom po sila lahat. Nana po na maong nga tambal. Ang ila pong gibati, niyo naman silang okay ra. Ilan na kabulan ang ginamit aning NX5, ma'am? Sugod sa mutoig na kurong kuan, October. Okay. So, anong ininom ang NX5, ma'am? Kung sige pambatid mo sa imong lawas? Sa ako ang gibati sa akong lawas, taas kayo akong diabetes, 282. Okay, imong sugar level. Oo. Nya, sa imong pares, ma'am? Ang iyang kuan, high blood o diabetes gihapon. Blood sugar na taas pag gihapon. Nya, after kailangan ka bulan ka nagbantay na ay maayong resulta ang pag-inom ni mong NX5. Inom ko no October, ni pa-check up ni o March. Munang ang sa akong bana, dito sa normal 115, ang ako 132. Ang akong kuan, resulta sa blood sugar ako. So, karon wala na kainom sa imong Wala na. hasta ang imong pares. Oh, NX5 na akong iinom tanan. Okay. Sige. Sige, dagang salamat, ma'am. Sige. Oh Henry Pitt, gamita Henry Pitt, mo'y him na Henry Pitt, permiya kada adlaw na sa Henry Pitt, may puwersa Henry Pitt, lingkod na Henry Pitt, mo'y kaabang da. O sa tanan nga mga katawhan, ang kain sugid ihikalin tan, ang lawas yun atong palikonon, o ang Henry Pitt atong kanonayon. Sa bisan unsa nga mga trabaho, ang Henry Pitt mo'y kaabag nimo. O laninit kayo ta igalakay, ang Henry Pitt mo'y dipinsa ta. Oh Henry Pitt, gamit na Henry Pitt, mo'y him na Henry Pitt, permiya kada adlaw na sa Henry Pitt, may puwersa Henry Pitt, lingkod na Henry Pitt, mo'y kaabag da. Alang sa tukmang kahimsog o kumpletong proteksyon. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Matag-adlaw natong tumaron. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Gikan sa mangosteen nga puno sa antioxidants. Malunggay para sa immunity. Ampalaya tabang sa mga diabetic. Guyabano puno sa vitamins ug minerals sama sa vitamin C, potassium, magnesium, fiber, thiamine ug uban pa nga makatabang pagpahimsog sa atong lawas. Garlic makatabang paglikay sa heart attack ug stroke. NX5 Food Supplement Herbal Capsule. Adulay anti-cancer properties ng makatabang pagpakgang sa cancer ng sakit. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Tag 12.50 lang matag kapsula. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. No approved therapeutic claim. Ako si Praxidis Nodado, taga Timbaw. Subay sa naghingapin nga interes sa katawhan, uban sa mga kabalaka sa kahimtang sa nagbinugtong masakyan sa kadalanan. Sa mga isla ug mga probinsya sa nasod nga Pilipinas. Ilalom sa pribadong bikil sa mga tag-iya ug mga tagdumala. Ngadto sa pagpasiguli sa banay ug kumpiyansa sa mga sumasakay. Kining maong programa nahimugso alang sa mga sumasakayng katawhan nga makabaton sa angay masayran nga kamatuoran. Uban sa kinidlab
nga santing sa hustisya. Mao kini ang programang Ang Kamatuoran. Maayong gabi Pilipinas, maayong gabi mga kaigsunan natong Pilipinon. Salamat sa atong mga kaigsunan nga nagapamati karon diin man kamo sa kalibutan. Ato ang gitimbaya ang tanan mga suking tigpaminaw padayon nakig-uban sa atong programang Kamatuoran. Salamat sa atong mga kahigalaan nga nagsunod kanunay sa atong programa. Akong gitimbaya mga igsuon ang tanan nga atong mga kahigalaan sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sugbo, Bohol, Siquijor, mga lalawigan sa Luzon, Kabisayan ug Mindanao. Sa ato karong mga trabahante sa Balyacan Transit Incorporated, sa Yanson Group Bus Companies, sa Yanson Family Corporation, sa mga suki nga mga sumasakay. Sa ato karon nga mga kaigsuunan nga nagabiyahe sa kadalanan, sa tanan to mga kahigalaan, mga igsuon sa nagkadayan dapit. Tuguti ko salamat sa ato mga kahigalaan nga nagapamati karon sa nagkadaiyang dapit mga igsuon sa ato ang biyahe no sa Balyacan Transit Incorporated, sa Rural Transit. Ingon man sa Series Liner, Series Transport, sa Gold Star Bus, sa Mindanao Transit, mga igsuon, Mindanao Gold Star. Mga igsuon, salamat yun tanan. Salamat kayo sa atong mga kahigalaan nga padayon nagsunod sa atong mga programa. Mga ikog dispensan yung mga igsuon nga medyo ining mga panahon na argabyado kay ko sa panahon mga igsuon gumikan sa medyo marapting dalia kay nagdagan ang panahon. Okay, salamat sa mga kahigalaan nato nga nagsunod mga igsuon sa mga Hiligaynon, sa mga Ilonggo, sa mga waray, sa mga waray-waray, sa ato nga mga kaigsuonan nga mga Bisaya, mga igsuon at sa mga Dapita, sa mga Chabacano ug sa uban pa nato nga mga kaigsuonan nga nagasunod sa programa. Mga og dispensa ninyo nga medyo ini mga panahon na mga igsuon medyo argabyado kay ko sa mga pipila ka mga kahigalaan nato karon nga nagapangutan na og unsa may kasulti pastor sa mga panghitabo karon nga medyo controversial na kuno kayo sa nga tanan ang ato karong kalibutan. Hallelujah. So may ko pag istorya mga isang di naman siguro ni katingala kung nganong mingon ta controversial. Akong gipasalamatan nga ato mga kahigalaan karon dinha sa puro kasadya nga bago pa lang gyud ko nigikan dinha. Salamat nila ni Nancy ug tanang mga kaubanan nila ni Ma'am Lucy sa tanan nga mga katawhan nga nagpamati sa atong programa. Okay, ato asab nga gitimbay mga igsoon Maria Lisa Sanchez Bontigaw ug sa uban pa ato mga kahigalaan nga nagpakadaog sa ato ang programa. Tuguti ko mga igsuon nga magpasalamat sa ato ang mga kaigsuunan nga ini mga panahon na salamat Nancy Zamora nagtawag sa pagkakaroon mga igsuon o bisan pa man nila ni Miraluna Kaday, nila ni Bibi Yong, Alan, Biboy o siyempre sila si Eddie Mera Flores, Boy Gayo, okay, Agaw Mani, Ma'am Shelo og sa tanan pa nga mga suken tutig paminaw mga igsuon nga nagpamatis ng programa. Akong ipadayon mga igsuon pagpasalamat ako ni Ma'am Manilin ug ingon man sa salamat sab ni Judith Ciliero, ni Mayor Pepe Orleno, salamat sa mga igsuon ni 1733 ni Praxi, salamat sab nila ni 7948 ni 3457. Okay, salamat sab ni 3408 ni 4474 ni 6632. Salamat niyo diha tanan mga igsuon. Ako sa pasalamatan sa Cesar Atan Arcaya sa mga nagpamati nato karon din ha no sa 8187 sa 9458 sa 7321 sa 1992 sa 0251 sa 2681 sa 3096 sa 1673 ug sa uban pa mga igsuon di na ako mahurot no. Salamat gyud tanan. Okay, doon ay mga pipila ka mga kahigalaan nato karon nga nangutana mga igsuon. Salamat nyo din ha. Okay, Ma'am Honey Pastor og ingon ma'am ni Ma'am Rabi Teves, Third Ski Caldo og ni Sir Allen James Serna. Okay, salamat sab ni Novi ni Kipi Arns, ni Crismen Perida, Margie Rosiana, okay, ni Renato Kalumpang, Ami Peruno. Salamat nyo di tanan mga igsuon. Okay, dili sa kusuunan ako ng mga kahigalaan. Salamat ni Roel Akas Angkon, bot. Salamat bot. Bot, apil unya bot og tubag sa ato ang pangutana bot. Pwede ka makadaog og napulo ka kilong bugas, no? Apil lang bot. Abasin og maka-answer ka sa imuhang sa imuha karon nga pagtanaw di pod masayang. Salamat bot. Roel Akas Angkon from Cebu City. Salamat bot, no? Okay, salamat sab ni Iris Mayorga og ni
Francisco Banabana, salamat sa mga igsuon sa mga pipila kay kahinglaan. Antero nini kitay ni John Ray Adadon o siyempre mga igsuon nila ni Chodoro Katadman, Chris Caliet, Neglim Bailoses, no? O Melgin Bailoses, sorry. Ibali mo ni Melgin, no? Well na digit ni May Haposalem o ingon man sab ni John Keliano, Angeline Moralio, Chiki Abing Cabaniog, Alfredo Bravo. Salamat sab ni James Barry Daitol, ni Joanna Baldado Real, Cesar Bajo. Okay, og sa uban pa, no? Biano Pilapi Pabiliaran, Chi Cariaga, Harkin Patalan, Abilino Berlasa, Letle Tupas, Mida Rinasya, Michael Manos Maro, Jose Wende Rimolyo og ni Sinas Liana, ni Mac Salma, Rilen Rinsal og ni Liberata Ardina, Froilan Manangkil og ni Aaron Clark Quintero, Cristito Grampon, Harry James Montenegro og ni Helen Torres Mapa. Salamat, di na ako hutdon ha. Salamat nyo datanan. Good evening, Pastor. Watching sa Purok Tayada, Daro, Dumaguete City with my wife, Ilina Ningning Soriaga Fabiliar. Thanks. Okay, salamat nyo datanan. Mga igsoon, diri sa ako sa unang arangkada na to. Sa katapusan ni surrender na gyud si Apollo Kibuloy. Sa pag-surrender ni Pastor Apollo Kibuloy, mga igsoon gipalabas nga si Pastor Apollo Kibuloy kuno mga igsoon na dakpan. Okay, correction please. Samtang ganahatang atong i-avoid ang fake news, samtang ato ang likayan ang misinformation o disinformation. Maunay programa sa itong kagamhanan mga igsoon ilang marching order kung pwede pa lang wala na gyud ng mga butanga. Excuse me. It causes division, it causes trouble. So kadaghanan sa mga kaigalaan karon naglikay nga ma-disgrasya sa mga fake news, sa mga scams o guban pa. Pero ngano man nga ang ato karong DILG Secretary Benhar Abalos man naman uto karon sa fake news. Ingon siya pag-istorya nga nadakpan nila si Pastor Apollo Kibuloy. Ang tinuod mga igsuon, wala nila madakpi, ni surrender, gumikan sa naginubra ng abuso sa ato ang kapulisan, sa ato ang gobyerno, sa mga pribadong lugar, sama sa TOGC compound, sa mga building, sa mga religious structure, bisan pa man mga igsuon, sa mga religious rights, sa tanan nga mga panagtigom din ha, sa mga membro sa Kingdom of Jesus Christ, the name above all name. Ang ako ra katingad-an mga igsuon ngano kinahanglan nga muhimo og mga fake news ang atong kagamhanan. And no less than the Secretary of the Department of Interior and Local Government. Mga igsuon dili gyud ko ganahan og ingon ang klase. Mingon po istorya. Nakakita man siguro mo dili man dagoy nato pwedeng ma-deny mga igsuon nga ang ato ang nadungog nga mga mensahe maingon jud nato nga dako kayo natong problema sa dihang makadungog ta mga igsuon nga na ay mga dili mao nga mga informasyon nga para nako walay katarungan nga ato ang tugutan nga ang mga fake informations magpabilin og maoy padayon nga makatap sa ato karon nga makaigsuonan nga maingon nato mga igsuon dili gyud unta ang ngayan nga ato ang tugutan mga igsuon nga mabiktima samtang uban nang biktima. Okay, gingon di pag-istorya mga igsuon. It's already 23 hours past. Sukat pa kanina ito mga igsuon. Si Secretary Benhar Abalos si Secretary Benhar Abalos ni announce sa Facebook nga Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy has been apprehended on Sunday, September 8. So, mga igsuon kagahapon ko no nadakpan. Wala in taon madakpi, wala in taon na aresto. Mga igsuon, sorry sa disinformation sa ato ang kagamhanan. Ningon ko mga ikog sorry mga igsuon, kay di man gud pwede na kong kontrahon ng atong kagamhanan. Salamat William Matis Mesa, nga ako mga igsuon, kung dili man gani tinod, ayaw po laman nyo himo ang bakak mga igsuon. Ayaw lang po ninyo gumikan lang kay kamoy gunit karon sa ato ang kagamhanan isip administration, kaya ninyong yatakan ang katungod sa sihag-sihag nga pagpanibya sa kahanginan. Transparency in journalism, transparency over media matters, media affairs mga igsuon, o niya nga atong gobyerno pagyugahimo, unsa may ikasulti niyo mga igsuon, dili balaw ay? Ay, iring! Yes, tinuod.
Nganong gibuhat man ni sa Department of Interior and Local Government ang pagpamakak. Putangi! Nadakpan na. Mga igsuon, dili na kinahanglan nga madakpan. O ang tao ni surrender, kusa siyang niduol, kusa siyang nitahan. Wala siya kinahanglan dakpa. Wala siya ningon nga inyong gigukod gilanat. Sayop ng inyong giingon nga inyong gibangagan kay nangita mo iyang tunnel. Dili, nangita mo og mga makadudahan nga mga puthaw nga inyong gituhuan nga mga bunker. Pero sulod ang tanan, di baka ni kwarta. Agay kapait! Di baka ni mga bulawan. Okay, straight to the point, ang tumong og tuyo ra man gyud sa pagpangbangag dito sa Kingdom, mga igsuon, Kingdom Nation, Kingdom Area, sa KOGC compound, ang tuyo ra gyud sa pagpangbangag, di gyud mo makabasa lumoy ko nga ang inyuha treasure hunting. Ang inyuha pagpangita basin og naay tinaguang dagkong kantidad sa kwarta nga maoy mga nakuha or maoy bunga sa binuhatan sa money laundering. Mga ikugsurin yung mga igsoon kay dili man gud maayo nga ingon ana ang buhaton sa atong kagamhanan. Kay kani man kung ingon ani nga mga classes disinformation mga igsoon, ang mga inosente, ang mga walay kalibutan magtuo man gud og tinuod bisag dili. Okay, gamay lang pagpahibalo sa mga ato ang mga kaigsuunan nga interesadong masayod gikan nako nga mga informations mga igsuon. Nakahibalo ko nga doon na negotiation sa dihang gipangbangagan na ang mga lugar, gipangguba na mga istruktura, building mga igsuon. Dili na pag-od ang ilang mga nagbarog ng mga building, labi na kay gibangagan mga igsuon. Bisan pag-iulian nila ang mga yuta, gibalik nila ilang gisiminto pagbalik, pero dili na pariho kaligon, sigon sa typical engineering mga igsuon nga kung gani, bukan na gani na, abrihan na gani na, ang kapag-od ana, dili na gyud na sama sa original kapag-od sa dihang gitrabaho ang maong building. Structural engineering ang issue. So ningon pag-istorya nga nadakpan si Apollo Kibuloy, Pastor Apollo Kibuloy 1:30 PM. Pero mga igsoon wala lagi nadakpan. Again, ni surrender. Okay, so pag surrender mga igsoon, so gi-turnover karon na siguro sa Camp Crame, ako rin giklaro mga igsoon nga kini manggong ingon ani, normal manggod ni. Wala mong tao og tao gyud ka, imposible mong di ka ma-pressure. Pila daan kalibuan ka tawo ang natribisiya. Unsa da ay mga edipisyon na pabaro gikan sa mga katawhan. Kay mga igsoon di man gyud na exclusive nga kwarta ni Kibuloy, gikan man gyud sa mga katawhan nga contribute para mapabarog nila or mobarog ang ilaha karon nga mga gibutangan og puhunan investment sa mga religious structure nila dinha sa KOJC. Ang ako ra man gud mga igsuon, mura man gud nga ato karong DILG secretary, murag wala nagrespeto sa balaod bisan pag gieskwilahan niya ang abogasiya. Mga igsuon usahay mayon ko ingon ani ka bastos, ingon ani ka garapal, ingon ani ka grabe ang mga tinunto. Dayon, bisan pa sa mga gibuhat nga mga binastos nga buhat sa ato ang kagamhanan, sa ato ang kapulisan, napay daghang mudayig mga igsoon kay utro pong mga igsoon. Utro pong walay kabangkaagan sa balaod. Labi na gyud kusog kaayong mo BI ni Apollo Kibuloy. Labi na gyud kusog mo BI sa KOJC. Labi na gyud tong mga tao mga igsuon nga tamaras BBI dili pod gani kabalong mobarog sa ilahang kaugalong gipamulong gumikan kay dili man pod pwedeng makabarog base sa esensya or kanang gitawag nato mga igsuon nga hanay lintunganay sa matag balaod nga gilagda sa ato karong batakang balaod. The Philippine Constitution. Everyone has the freedom. We have the freedom to life, liberty and security. We have the freedom to religion. We have the freedom to our education. Pero ang kanang freedom of religion giatakan na sa ato ang kagamhanan mga igsoon. Giatakan ng freedom of education pagkangalan nga ang ilahang eskwelahan mismo gibuslutan.
So ningon ko pagistorya mga igsoon, asa naman ning ato ang balaod karon nga ipatunay itong kagamanan nga ang number 1 nga abusado nga ato ng mga hinung kagamanan. Unya, ang unang namakak ato mismo presidente niya siya, ang mga pulis namin hindi nagdadala ng baril. Hindi naninira ng tergas. Kaya lang ala ka mga picture mga igsoon hinimo-himo. Ningon pa si General Torre nga sayon ra kayo ng pag-photoshop, ni pakita pa siya picture pero mga igsoon wala raman, pabaga ramang gihapog naong. Moingon nga pagstorya, angan mahadlok man ko, nga gusignal, gikan man sa amo ang Commander-in-Chief. Ako nilihok man ko, sigon sa giningon nga mandato sa ato ang kagamanan, kay sa ilahang gahom, ipatunhay na to pangusgan ang pagpalapnag sa ato ang balaod. Pero may balaod pod nga giligsan. May balaod pod nga ilahang giatakan mga igsoon. Putangi! So ningon ko pagistorya asan dapita ang pwede nato yung integridad sa pagsalig pagtuo nga dunay kaligon kaligdong ngato ang pagkakamanan ini mga panahon na. May ko questionably rin na sa gihapon. I'm sorry to tell you mga igsoon, I'm for the government but I am not for the people who abused in the government. Agay kapait! Kay kanang tanan nga mga nanglingkod karon sa kagamanan pero wala nagsunod og unsay diwa or sentimiento or mensahe sa ato ang kagamanan o ni ana akas gobyerno dako kay nang sampalong sa atong mga tao. Putangi! Mga tao nga wala na nagtagad mga igsuon og unsay tarong og unsay insakto. Di na kabalong mo una kung ang gibuhat dili maayo o dautan o salawayon. Munang moingon ta pagistorya mga igsuon kinahanglan pa batang moingon nga halos ang tanan nga mga naa karos katungdangan wala na nagsunod sa usa ka lindog sa pagtuki sa lintunganay sa putli nga mensahe sa patagbalaod. Halos ang tanan nga naglingkod karon sa kagamhanan naa na sa ilahang kinaiya nga kontra sa kaligdong, sa pagkamaayo, sa pagka makatarunganon dinha sa ato ang pagpangita sa hustisya. Ang kadaghanan sa taglingkod ko sa pagkagamanan. Baka kung ka, liar, evil ka. Baka kung ka, liar, evil ka. Bakakon na mga igsoon. My God! Iaw mo pa mo congratulate pa silang General Torre nga gigamit lang instrumento sa pagpangabuso. Putangi! Tiaw mo ba ni congratulate pa sila sa Presidentes Pilipinas nga wala sa mudo sa pagpatuman sa insakto ug maayo. Agay kapait! Unya karon may mga patamra bayani pahinuon ang mga abusado. Sorry mga igsoon na. Ganong isulti ko ani, mao ni. Kinsa may gisaligan ni KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy. Ang tubag si former President Rodrigo Roa Duterte. Unsa may kategorya ni Apollo Kibuloy? Nagsalig ni former President Rodrigo Roa Duterte. Sa una sa dihang ni abusar si Apollo Kibuloy, gumikan sa pagsuporta sa napili karong presidente bisan pag maingon ta nga dunay questionabling IP. IP card nga gigamit sa masinalay pong eleksyon sa niaging piniliay sa pagka-presidente. Well, nigawas nga mananaog si Bongbong Marcos o si kanhi Vice President Sara Duterte pero karon nag-away. Naghinulugay, nagdinautay, nagtinirahay. Karon nagbinalsanay. Ang kategorya ni Pastor Apollo Kibuloy dili pod iglagyo pod sa kategorya ni OBY ni Olivia Villaflores Yanson. Perting suporta ni OVY, ni LRY o ni GYD. Meaning Janet Yanson Dumangkas, Leo Ray Yanson, ang CEO President karon sa
YGBC Yanson Group o Bus Companies, uban sa ilang inahan nga si Olivia Villa Flores Yanson. Sa dihang giabusahan ang korporasyon sa pagsulod, una sa tanan sa pagpangilabot sa atong kapulisan sa pribadong kaso o konflikto, intra-corporate dispute sa mga Yanson, mga igsuon, walay pulo pananghid, walay respeto, walay gisunod nga balaod, wala gani warrant of arrest, wala gani search warrant, pero ilahang giguba ang koral, ilahang gisulod, dayong ilahang gipang-utingkay ang headquarters sa Mansilingan, nangawala ang kwarta. Eventually, gipasanginlan ang mga majority stockholder, sila si Emily, si Lina, Roy o Ricky. Dayon mga igsuon, gifailan og kaso, dayong nalagpot paingon sa gawas sa nasod kay madakpan gumikan sa mga kasong carnapping. Imagine ninyo mga igsuon, kiha ang carnapping ang tag-iya. Usa sa mga tag-iya sa kinatibukan nga Yanson Family Corporation, Yanson Group Bus Companies, Roy, Emily, Silina o Ricky, ano-yano lang gikihan, nakalusot ang ilahang pag-file og kasong carnapping. Samtang kini mga tawhana, mga tag-iya. Panahon na ni former President Rodrigo Roa Duterte, klaro hayta. Kanang pagpalusot lang daan sa kaso finding probable cause sa kasong carnapping, nakalusot mga igsuon bisag dili angay og walay saktong basihan. There had been no any fundamental basis mga igsuon in actual form and substance ang ayan untang iresolbar una sa ato ang korte mautong ilaha karong pagpanag-iya isip mga stockholder sa YGBC, pero eventually wala gituki pero gifailan og kasong carnapping ang upat ka majority stockholder. The sad story of our nation, the sad story of our administration, the sad story of the conniving private individual and private person to the leaders in the government provisions, in the government position. Makagulo na unaon mga igsoon because of that. Nakita na to nga daghan ang mga dili manggod mga ordinaryong tao nga nakasabot nga wala gyud na siya basihan. It's really out of the blue because ang pagpangwarta sa atong mga politiko. And ako nang gi-emphasize ninyo, considering nga si Apollo Kibuloy, dili po iglagyo ni Olivia Villa Flores Yanson, GYD o LRY. Karon mga igsoon, tribisiya na si Apollo Kibuloy. Pagka tribisiya na niya, ang sayop lang niya because exclusively to ara siya ni Sandig ni former President Rodrigo Roa Duterte. Wala niya huna-huna mga igsoon that he's already caught up by the crossfire. Naana sa binalsanay, away, gubat mga igsuon, unya na hook si Pastor Apollo Kibuloy. Nabutang siya sa tunga. Naigo siya sa crossfire. Pero tanawan ng sigurista, tanawan ng makamao, ay ninyong ingnang si Olivia gulang. Kaya ang kamaturan mga igsuon, si Olivia dili gulang. Dili lang kay gulang, maantigo. Putangi! Si Olivia ni Sandig dayon, ni PBBM. Ambot! Predas langaw! Ni Sandig. Ang rason nga ni Sandig kay kabalo siya nga wala na spisto si President Rodrigo Duterte. Agay kapait! Tuan na siya karon nagsigig padikit-dikit, tuan na siya karon gasandig-sandig. Na dagan to picture mga igsoon nga tuan na siya karon ni support ni PBBM, ni Bongbong Marcos. Dili madali mga igsoon. Mananingong ko nga tungod ni ini si Olivia layo ra kaayo si Kibuloy. Si Kibuloy ang iyang gisaligan. Si Duterte ra si Olivia marunong mamangka sa dalawang ilog. Imagine ka mga igsoon. Primero Duterte siya. Pag-ari si Duterte, ara siya. Pag-waay si Duterte, Marcos siya. Pagkadto ni Duterte diri sa Negros Oriental, ara siya. Kay hindi man ginbaton ang preparasyon, ang proposal nila ni Pastor Ed Samson, nila mga igsuon sa uban pa diha nga mga maoy gitahasan, nga maoy mo process sa permit
So, di mo do mga igsuon, kambyada dayon si OBY. Ambot, predas langaw. Pag kambyada ni OBY mga igsuon, igo ra siya sa bagulbol, pero pag abot sa usa ka semana, tuan na siya kung todo daig na siya sandig ni PBBM. Sayon ra kayo nilang mutalikod ni OBY dito ni Duterte. Why na kamuda? Hindi na kamuya ang presidente. Why na magabaton sa inyo? Why na mag-agree sa inyo? Why na? So dili na sila tuhuan si Duterte kay ang naaspistoron si PBBM. Nasulod na mo, na-hook up na mo, nabudol na mo ni PBBM. So siling ni OBY nga, ang mapati pa ko sa inyo man. So siling ni OBY, ari na lang ko di kay Bongbong. Kay ari di si Lisa, kabalo ba lang mag-negotiate sa amon? Ay, iring. So, mga igsuon, si Lisa Araneta Marcos, Putangi. mo yun ay maisip na to nga medyo questionable, pero unsaon taman itong questionable para sa mga katawan, pero maupoy lakas si Lisa Araneta Marcos dito ni GYD o ni LRY. Maupoy lakas dito ni OBY. Mga igsuon, would you like to know why? The only person affront to this administration is no less than Lisa Araneta Marcos, the wife of the President Bongbong Marcos. Monica. Agay, kapait. And because of this, tungod ani mga igsoon, wala na ko kay balo kung sa mga tinuod ani si OBY, ari siya diri ning Bongbong Marcos, kadto siya to kay Duterte, pag sino ang available, pag si Duterte makadto sa iya, Duterte man siya. Pero pag wala si Duterte, si Lisa makadto sa iya, Bongbong Marcos man siya. So pamangkot karon sa ato niya nga mga hiligay doon nga makauturan, diin mangyod ka abe, Sino bala, Ma'am OBY? Sa kay Duterte o sa kay Marcos? Siguro, the only answer of OBY is hipos lang kamuda. Kung sino ang ari di, daraman ta. Kung ari di si Duterte, ari di si Duterte. Pero kung sakali, kung halimbawa, ari di si Duterte kag ari di si Bongbong Marcos, hindi lang ta mapakita sa ilan doha mo. Pilion lang naton nga kung pwede, kung ari si Duterte, Duterte lang ta. Basta wala di si Marcos bala. Pero kung ari di si Marcos, wala di si Duterte, di pure 100% Marcos gide. Pero kung si Marcos lang, balaan man naton, bata pa na, kumparar kay Duterte, mga igsuon para nila, season na kay Duterte. Agay, kapait. So, dili sa yon mga igsuon. Now, question is, asa man yun si LRY? Duterte or Marcos? So, they have the reason. They always have the reason. Di ba mga igsuon, ang akong iklaro ninyo, si GYD, si LRY, o si OBY, they have the reason. Why do they go to Duterte if Duterte is not in the administration? And why do they conditionally condemn someone else's life and dream? And their dream too. Kung hindi man para sila kay Duterte, kay ari man sa administrasyon ni Marcos, di ari lang sila kay Marcos. Only after 2028, kung si Duterte naman siguro, kung si Sara naman ang presidente, so kanto naman sila kay Sara. Worst case scenario. Kay sino mag-side si OBY? Kay sino mag-side si LRY? Kag si GYD? So sa karon mga igsoon, hindi na to maklaro kung asa gyud sila. Former President PRRD or ni incumbent President PBBM. Ang ato ra ini mga igsoon abi nyo gano, gusto na itong ipalusot ba? Nga, well, kabalo magyud ta, suko magyud kay Olivia sa panahon nga wala gipa
gamit si Duterte sa atuang Kapitolyo din na sa may Freedom Park. Kabalo man gyud mo wa gyud gipagamit si former President Rodrigo Roa Duterte. And kahibalo man gyud mo nga kadtong desisyon sa gobernador, ang kadtong desisyon sa ato ang mga opisyali sa kagamhanan nga dili pagamiton sa Kapitolyo, dili pagamiton minto sa Kapitolyo mga igsoon in front of the Capitol, dili pagamiton si former President Rodrigo Roa Duterte diha sa may Freedom Park, mao man toy naka plus factor ni Governor Sagarbaria nga naduol siya samot kay ni believe ang administration sa loyalty nga gipakita sa mga Sagarbaria, bisan pag giila, bisan pag unsa ka kusog ang suporta sa mga tao sa Negros Oriental ni President Rodrigo Roa Duterte, ni barog ang mga Sagarbaria taliwala sa tanang mga hagit. And in all those challenges, ang Sagarbaria dili nagyod matangtang sa panghuna-huna, kasing-kasing og pagtuo sa mga Marcos. Sa administration, labi na gyud mga igsuon sa Partido Federal, sa partido sa lakas ni Martin Romualdez. Naka first base gyud si Governor Chaco Sagarbaria kay gipang balabagan gutog mga truck og mga traktura. May umata nga nakulangan sila sa respeto. Yes, ato pa ba nang i-deny? Nakulangan respeto pero pangutan na mga igsuon kay wala day sila nahimo. They got the heart of the administration. Bisan pa gani si former President Rodrigo Roa Duterte nga diha mismo nga nabalibaran, nga nainsulto mga igsuon, wa nahadlok ang mga Sagarbaria sa mga Duterte. Usbon ako, wala nahadlok ang mga Sagarbaria sa mga tao bisan pag ganahan sila ni Duterte o ganahan sila ni Sara Duterte Carpio. Wala sila nahadlok og 2028 election kay ang ilaha karon gibuhos na tanan sa administrasyon. Maunay nakapakuha og simpatiya sa administration nga dili gyud mabalaka ang mga Sagarbaria pag abot na gani og kinsay labanan sa administration karon. So ako rin ipasabot yung mga igsuan nga kung doon na may posisyon ang atua karong provincial government sa pagpangulo ni Governor Digamo, pareho ra pod ni Olivia Villaflores Yanson. Ang nakadiferensya lang ni Olivia Villaflores Yanson, kauban niya si LRY o si GYD. Ara niya, kauban niya, upod niya si LRY, Leo Ray Yanson, mga igsuan. Nga, kung tanawon lang ninyo diri kung giunsan nila pagbulig ang administration ni Duterte, mga igsuan, makita ninyo, they treated Duterte like the old guard and like the most seasoned king of the Kingdom of the Philippines. Og tanawon ninyo mga igsoon nga ako karon na record. Grabe kasi ngatan giun sa pag-welcome nila ni OBY Leory og GYD si former President Rodrigo Roa Duterte. Ang nakanindot ani ni Leo Ray, GYD og ni OBY kamao silang mudula-dula kay may ara gid sila kwarta mo. They can buy out even the president. If the Duterte will be in position, they are always there. And if the Marcos is already in the position right now, well, temporarily, they believe that still Marcos cannot just ignore the support of the Yanson in the name of OBY and in the name of the whole corporation sa Yanson Group of Bus Companies, mga igsuon, ignoring the four siblings, ignoring the major stockholder, ignoring Roy, Emily, Selena, and Ricky. So diin mangyod, asa mangyod, kay sino ka man, OBY. Kadto kay President Duterte, oh? O, kontinto ka na di kay PBBM? Baling grabiha mga igsoon, kung may lang kapag istorya, o makakita lang kayo ng mga video nga na anak. But anyway, you can see this one when
my YouTube will already start to play with this. Ako man ipa-play diha ninyo. Ako rin ipaklaro ninyo. Nga, ingon ana ang pagtratar nila ni GYD, Leo Ray, o ni OBY, nila ni President Duterte, and at the same time, doon na po sila ingon ana po ang ila hapon nga pag-support ni PBBM, mga igsoon. Na, makapakita ko nyo sa mga video, ganahan mo ngayon, tagaan ako tamo. But I'm telling you, only today, they are strong to PBBM, but tomorrow, though, mga igsoon, they will always be with Sara. Sara may win, and Sara may not win over, but they are very strong in politics, though. So ako rin giklaro yung mga igsoon nga ingon ani ka sensitive ang ako ang nakita sa karon nga kaganahan sa itong mga kaigsuunan gustong masayod ani. Okay. May gabi pastor, makatarungan nun ba ang ilang paghimo og paguba sa kampo ni Kibuloy? Nang guba sila, nagbangag ang naghimo og kadaot sa iyang kampo, wala bay tulubagon. Dako kayog tulubagon, Josh. Dako kayog tulubagon. Pero pangutana, kinsa may mo patubag nila kay sila may gagunit sa kagamanan nato karon sa Pilipinas, Josh. Kabalo ka, ang alkansi din ni Josh katong walay tingog. Kay bisan gani ang kontrapartido dili makatingog. Ngano anay mahimo si Vice President Sara Duterte bisag ikaduha siya highest position in the government today. Bisag Vice President ikaduha sunod sa presidente, labaw pa na senador, labaw pa na sa kongresista. Kongresista ra na si Martin Romualdez. Akong klaroho, nabay nahimo ang atua karong kongreso nga mo patawag og inquiry. Mo patawag sila og congressional inquiry sa gibuhat sa mga pulis. I'm telling you, wala. Naay ni attempt ang Senado, pero gumikan kay ang chairman si former General now Senator Bato de la Rosa. Pero nabay nahimo sa dihang ilahang ingon, sige, og dili gyud ka magawas, we will be giving you 24 hours ultimatum. Nagpadalag additional 3,000 gikan sa 5,000, 2,000, 3,000. Di modo 10,000 naka mga police in various specialty, mga igsoon. Doon ay ang ilang specialty, SWAT, Special Weapon and Action Team. Naapog yun sila daghan nga mga mobile forces. Daghan pag yun sila nga mga civil-based police. Ang ako lang pangutanan ninyo, sama si imong gipangutanan karon Diyos. Ha? Kanang giingon nato 5,000, gidungagag 2,000, gidungagag 3,000, kanang 10,000 Diyos. 10,000 ka pulis nga di-deploy din ha sa paghatag og 24 hours ultimatum og dili mo surrender si Apollo Kibuloy. Pila ka tawo ang gibiyaan sa mga pulis at a ratio og tag 1,500 per policeman. Pila ka buok ang gibaliwala ra. Pila ka buok ang gisakripisyo ni DILG Secretary Benhar Abalos. I-times nato ni siya, ha? O 1,500 ang 10,000 para makabaltog. Pila ka tao ang wala matutuki karon sa itong kapulisan. Gumikan kay ang ratio nato nga 1 policeman to 1,500 people. Mauni ang ato ang makita nga walay ang paminawon kay ang 1,500 ato ning gi-multiply sa napulo kalibo ka mga pulis nga gipadala diha karon sa Davao para lang jud pag hulga mga igsuon sa ilahang padayon nga pag atake or sa ato ang gitawag in English assault. We have more than 100 million. Ha, mga igsoon, we have more than 140 million ka Filipino nga nakinahanglan og pulis. Pero dako ra magyud kay ng more than 100 million. Mayroon ko pag istorya mga igsoon pero ang wala maatiman sa mga pulis karon nga 10,000 kontra sa 1,500 ka mga tawo nga atimanon untas kada pulis. Balig 15 milyones, 15 million ka mga tao ang napabayaan ra sulod ni ining mga panahon na sa ilahang pag-adto sa Davao.
just to hunt the fugitive Pastor Apollo Kibuloy. Now, nakakita naman mga igsoon o kung sa discrepancy. Balik ko, kung si Kibuloy exclusively salig ra siyang Duterte, exclusively wala siya mo bow down dito ni Bongbong Marcos isip presidente sa Pilipinas, mga igsuon, mubo ra kaayo ang iyahang chance of saving himself and saving the millions and millions of members of KOGC. Siyang igsuon, gamay ra ka siya chance. Pati ang iyahang mga minilyon nga mga miyembro sa iyahang grupo sa KOGC, Kingdom of Jesus, gamay ra kaayo og chance. Nga makaiskapo sila kontra Presidente sa Pilipinas. Kontra sa alter ego sa Presidente nga si Secretary Benhar Abalos sa DILG. Mga igsoon, dili man na maingon nga igbaling, maingon nga dili mamutar ng KOGC din ang Benhar Abalos og mo kandidato siya senator. Pero mga igsoon, panawagan na po na ako ninyo, muamong na lang punta di ta mo butar kay nakabalo matag abusado manis Benhar Abalos. Imagine ka, kriminal man dagway na si Alice Go. Unya, kung kriminal si Alice Go, ngano mag-special inyong pag-treat niya o pobre pa na? Giyatakan na, gidasok na, gikulatan na nas prisuhan. O wa ba'y siguro mga igsoon nga, gipahimusla ng kahuyang ana. Pero, kwartahan man na, mga igsoon, well, they're banking on that smile and that hospitality kay may na lang, basig mapiskan sila sa mga binilyon nga kwarta mo kandidator ba pagkasenador si Secretary Benhar Abalos. Una-unang Benhar Abalason, batanaw na to kamo ba po'y makabalos nako. Di mo makabalos ni Benhar Abalos. Kay kung mudaog siya pagkasenador, may pagistorya, managiingon limpyong age. Managiingon disenteng tirada. Mayroong uwaton nun ang mga Bisaya. Uwaton nun ang mga taga Mindanao. Uwatonon mo sa mga Tagalog. Nasama ni Benhar Abalos. Well, sorry mga igsoon, ngayon na lang ko kasensitive nga ni discuss ninyo partiyan na kaya wa maguguganahe sa rason lang nga. Nakita na ako nga medyo special treatment mga igsoon karon ang ako pangutan na din na dili ka sila interesado sa kwarta ni Apollo Kibuloy. Sama sa kong giingon nga interesado sila gumikan kay kabalo man gud sila nga ang banker nga puy-an ni Kibuloy di man gud makagwantas Kibuloy ana kay mamatay sa suffocation. Pero ilag yung bangagan kay nagtuo sila nga basin bayag nga to makita na ni billions of golds or billions of bars of gold or probably an intact compositions of multi-finance currency. Basi ba nga na kayong euro dollars or American US dollars? O basi bisan pag matawag natog Hong Kong dollars? O dili ba bisan pag mga Australian dollars? Bisan pag New Zealand dollars? Bisan pag Canadian dollars? Basta kay money laundering na. Basi no kita'y makakita, maato na siya. Munang si General Nicholas Story III nagsalig sa story sa mga nangsulti niya sa history nga kung iyahang makuha ang Tory siya mo'y makapabor sa tanang Alegre maka drinking spree may pakapimpang Christmas tree Madisyembre. Alam mo mga igsoon, lingaw ko maghuna-huna mga igsoon, baka na bang dula bitaw giun sa pagmaniobra ang ato ang nasod, giun sa pag tinunto ang asoy sa atong nasod. Well, dito mga igsoon, gusto na akong pangutanon mo, kutob lang sa makatawag ha, kutob lang sa makadawat, no? So, ang ato karon nga mga winner, nakadawat na
tung uban, so doon na tayo pending, aduha nga wala makadawat, kaya wala pa makaprocess sa ilaha karon nga ang usa mga igsoon wala pa makaprocess sa iyang ID, pero karon ni hatag na ako nang napasa ang kang Lourdes Villanueva nga nakadaog nato ni adtong ni aging Biyernes, no? So mga ikog sorry ninyo ha, unya katong ikaduha mga igsoon, si Vela Kalumpang wala pa makahatag sa iya ha. So ako lang ning pangutanon og mapadayon pa ba siya pagdawat o dili na lang ba? No Vela, imo na lang ning akong ipaabot Vela si Lourdes Villanueva nakahatag na sa iyahang picture. Ang imuha Vela Kalumpang wala pa ko nakadawat sa imuhang ID picture. So og manaa gani ka, palihog ta og pas sa messenger diri nako para mapasa na ko sa donor para nga makaprocess pug kas imuha nga 10 kilos, pero og dili na pug ka interesado Bella nga makuha ato na lang po ning ihatag sa uban. Pero kung napakay gamay interest, kuan lang ko kanang taxi lang ko og pwede kay para nga atoan ni siyang ma-process, pero imo na lang i-donate sa uban pod nga mga nanginahanglan. Ingar po ko kay ato na lang po ning i-donate ning imuha. Anyway mga igsoon, ang ato ang winner sa niagi, no, si Hoy Business si Lourdes Villanueva, nakita namin kaganina from EG Blanco, Daro, Dumaguete City, mga igsuon, medyo murag naani sa may image del Pilar dapit, no? So ako ra giklaro diha nga okay na tong iya ha, ma-process na to na ko tomorrow. Onya ang Vela Kalumpang wala pa gyud na to dawat ang niya ha karon nga ID mga igsuon. Anyway, Vela, balikon ako pagpahibalo nimo, ako ra pangayoon nimo nga ipasa na sa messenger o niya para nga ma-process nako. Batawagan kasi mong numero 0935-645-1014. Pero kung dili naman gani, ato na lang magpaabot ko nimo, siganahan ka imo na lang pud ning i-donate para sa uban nga nanginahanglan. Ino nga igsoon, ako ring giklaro na nga ang atong donor nagkinahanglan ra pud sila og kana bang confirmation, no, gikan sa nidaog. I cannot just do some manipulation. Dili nako ni sila maigsuon kana bang marituki ang ilahang mga ngalan, ilang apelyido, ilahang address, ilahang phone number. So, ang mudawat to gyud ani sa side ni Lourdes Villanueva o ni Vela Kalumpang sila rin duha, pero wala pa makapasa na ko si Vela Kalumpang. I hope nga nakapasa na ka Vel ug mawala man gani, kindly follow up ug makahatag ka, pero dili gyud ako na lang pong respetuon imong desisyon nga dili gyud ka interesado, no? Salamat mga igsoon. Usahay mo gud mga igsoon, daghan ra yung tawo nga naa pay mahimo unya maluoy sa mga walay mahimo mo nang kadaghanan ilahan na lang pong i-prefer nga ilahan na ipahatag sa lain. Pero mga igsoon, para na ako, it's not that ako og siyang pugson mga igsoon out of this decent aptitude na we must at most remain frugal. Kinahanglan mong kamaupod ta mga igsuon nga mudiginot pod, no, nga og it doesn't matter if you have the money, if you have the prestige, pero nakadaog man ka, the reason why you won because it is for you. Og dili magani di magani kaganahan, well ato na pa nang ihatag sa uban. So ako ra panawagan sa mga suking tigpaminaw, if dili para ninyo, ayan lang po ninyo og pugsa. Okay? Kay di ninyo madawat. So anyway, balikon ako. Salamat ni Angelo Antique. Katong mga kaganina nga naminaw nako kaganina din sa may Puro Kasadya, Tacloban, Dumaguete City, andam na mo. Katong kutob sa mga igsuon, this is global. Bisag asa pa mo sa kalibutan, nagtanaw mo karon, unya magka-call up mo sa kong attention, you can win. No, by next week probably, or mga igsuon, madili pa next week, sunod pa ginagway, maigo na siguro sa next week. Sa next week, mga igsuon, pwede nang magpa-raffle ta o usa ka sakong bugas sa ako ang YouTube. So, subscribe lang mo daan, registered na mo daan. Pangitaan ninyo ang programang Kamatuuran ni Pastor Laping. Kamatuuran, no? Ang Kamatuuran, programa ni Pastor Laping. Registered na mo daan para nga sa pagsugod nato,
atuan na da ang mabutang inyong ngalan. So pag tuyok sa Tambiolo, ang na-registered mo daog na siya. So panawagan ako sa tanan nga mga naminaw nato karon nga naay mga Facebook nga nagtan-aw nako karon, registered na mo daan, no? Ato ang pangutan-on daan tong ato ang in charge nga IT kon basin og pwede na mo maka-register. Pero ako hangyon po ninyo nga kung nagtan-aw mo karon sa akong Facebook live, palihog lang po ko og like or share or comment, no, kay para pod nga medyo maayo pod ang dagan sa ato ang Facebook live, no. So wala man nagway ni ako sang i-check mga igsuon, ha, kay basin og naatay problema sa connection kay medyo maragtan-aw na ko mingaw mang kalibutan, ha. So ingon ana lang ang uban dili man gud mo tan-aw. Okay, naana daytay kuan pod sa DYRL ini sige anyway, DYRL Tanay City. So naana day daan. Okay, salamat ninyo, ha. Balik ko na ko mga igsuon sa programang Kamatuoran. Like lang, comment or share o niya okay na malipay na ko ana. So katong mga nakakitaan na ipalihog lang pug ko ninyo og registered yung ngalan unya sa ato ang Facebook account o sa ato ang YouTube account. Now, Lunes mag raffle ta o kinsa makadaog sa usa ka sakong bugas. Usa ka sakong ganador nga bugas. Katong makadaog nato Lunes. Dayong mo arrange ko another day kay kadtong Biyernes ako naman tong gisulti ninyo, sulat mo og mga letter, no? Dedicated to Kuya Ray. So there Kuya Ray. Kadtong iyahang tampo mahitungod sa iyahang pamilya. This is family matters, dili ng love story, ha? Family matters. Naadagway chemistry sa gugma sa pamilya, limited to pampamilya, no? Ang relasyon sa amahan o inahan, relasyon sa anak ngadtos inahan, relasyon sa inahan ngadtos mga anak sa mga pamilya ngadtos ilakan. Mga igsoon, makadaog mo diha M, no? So salamat ni mo diha M, nagpaminaw siya Santander. Tanan open ni tanan, no? Nya sa Disyembre pohon na ako'y special paraffle nga medyo dinagko. Okay. Okay, pastor, unsaon man pagpa-register? Okay, pastor, unsaon pagpa-register? Okay. Ako sang i-set up dayong muhatag ko ninyong information nga go nga magpa-register na mo sa ako ang Facebook o magpa-register na mo sa ako YouTube. Ang sa ako ang mga naas Facebook, register po mag-appeal dito sa YouTube, no? Kay para nga at least makuha nato ang ato karong plano nga makakuha tag ubay-ubay nga opportunity. Kay gayunan. So dili kay mo daog lang mo cash, bugas og mga special items. Sige lang, pero karon tutok na mo kay gikan sa Martes, Merkulis, Huwebes, puros gyud na straight ra gyud na katong tag na 10 ka kilo. Ang Lunes na to, pag abot na sa YouTube, ang ato nang i-raffle kato ng tag sa kasakong bugas. Lunes, special occasion tag sa kasakong bugas. Pagka Biyernes, 25 kilos para sa ni padalas ilang tampo. I-address lang sa Station DYRL, Corner Pinili and Perdices Street. Donya Milagros Building. Usbon ako, ha? Ipadala lang ang inyong tampo nga sulat, Station DYRL, Corner Pinili and Perdices Street. So, address to Pastor Laping. Dayon, akong basahon ang inyong mga tampo kada Biyernes, der Kuya Ray. Pagkanta na nato ana, mga igsuon, pag sugod na nato anang atong mga may pagka-melodrama. Salamat ni Alejandro Yelyaran. Katong mga tampo sa mga sulat, may tungod pampamilya, gugmas pamilya, katong mga kasubo, kasakit ug uban pa, mga igsoon laki pilion, ha. Ang ako adin na is na ay 25 kilos. Basta mabasahan na ganin ako yung story.
Pagbasa na ko sa inyong story, 25 kilos na kada biyernes. Kada biyernes na, sugod na karong biyernes. Karong sunod simana, sugod po tayo kada Lunes sa matag usa ka sakong bugas. Pero ato na nato i-play sa ato ang YouTube. Usbo na ko, padayon ra nga to ang tag 10 kilos nga pangutana. Dayong inyong tubagon. Ang ato ang 10 kilos nga presyo. So karon andam na mong mutubag. Andama inyohang mga cellphone. Okay? Andama ninyo inyong mga cellphone. Ang pangutana, kinsa may naghatag og problema sa mga Yanson nga presidente sa Pilipinas? Hello? Hello? Hello, may gabi, Pastor. May gabi kinsa man Ay, asawa din ni Giovanni, Tulabeng. Asawa ni Giovanni. Giovanni Tulabeng, bato to taga Talata, Sambong Gita. Okay. Unsa man ka na kay answer? Ato, dili, Pastor, kato kung gingon ni mo ba? Ay, unsa guday ni? Dili ka mo answer? Dili ka mo answer sa pangutana? Unsa ba yung pangutana, Pastor? Ay, Karon pa magug ko naka-brace ko linya, God. Ade ka naminaw sa programa. Ha? Wa ka naminaw sa akong programa. Kuan, langayang, karon pa nabuksan ako, rin akong radyo. Hello, hello. Nangutana ka? Ni Kuan ka? Nangutana ka? Ha? Hello, nangutana ka na? Ko ba akong giingon ni mo kabahin sa iyahang kaso ba? Isa pa. Dili ko makatubag sa ana nimo kay naa ako sa akong trabaho ron. Sige, okay. Oo, dako sa akong trabaho ron, dili ko makatubag nimo. Ha? Okay. Unsa da ito imong pangutana? Okay, nangutana unta ko nimo kinsa presidentiha ang hinungdan sa dili. Okay, sa di. Naghatag presidente sa Pilipinas nga naghatag og gubot sa mga Yanson. Hello, Pastor. Nakitubag wala. Hello, may gabi kinsa ni? Si Nelson, Cueva Cycon sa Pastor. Kuan tayo imuhang tingog kana bang na kuan. Gatagay ko ngalan, kinsa ngalan nimo? Nelson Cycon, Pastor. Saikon Opo. apelyido. Ay, Taga-tingin ka. Tagayig amlan, Pastor. Amlan, tandayag amlan. Opo, Pastor. Imo ngalan, Nelson Cueva Cycon. dili na ko makuan imo ngalan kay lubog kayo imuhang signal. Ang imo gigamit nga cellphone kanang kuan lisod ka signal diha. Di ako sa barko, Pastor. Ha? Di ako sa barko, nalasakit. Ayaw kong Cebu. Anak kas barko nagsakay pangug Cebu. Pero taga amlan ka. Oo, Pastor. Nagpaminaw ka sa program. Oo, Pastor. Unsa imong answer? Si Rodrigo Rua Duterte. Okay, so nakadaog kag 10 kilos nga bugas pero unsaon man nimo pag-claim ani diha ka Cebu mo claim? Dili, Pastor, kuha ganay. Dumagiti Cebu akong biyahe, Pastor. Ha? Dumagiti Cebu akong biyahe. Na ako sa yan nga nagtrabaho. Okay, unsa imong number palihog? Ako na i-text sa'yo, Pastor. Dili, i-mention imong number karon. 0997 0997 196 196 21 21 65. 65. Sige, so imong number 0997-196-2165. Oo, Pastor. So, nakadaog kag 10 kilos nga bugas. Salamat, Pastor. Okay, dayon karon imo nang i-claim ang akong pangayuon nimo ipadala ng imuhang ID sa ako ang
messenger. Yes, sir. Please, sir. Kabalo ka. Kabalo ka mo padala si mong ID sa ako ang messenger. Okay pa, sir. Okay pa, sir. Oh, so imong buhaton pangitaon nimo akong icon Ray Laping dayon ang imuha karon nga klaro na kay mong ID madawat diri nako ipadala nako na sa donor dayon tawagan kas donor ugma dayong imong klimon ang imuhang bugas adto ka dito sa tindahan nga namaligya mangayo ka dito og ilahang GCash no kay ang mo contact nimo katong donor pag contact sa donor nimo so imo siyang sultian nga mo na GCash sa tindahan nga bayaran nila ay sa kwatong bugas kay wa pa man makabayad. Okay pa, sir. Oh, inikuha na nimo sa bugas dito so makuha nimong bugas now maghatag kag pasalamat nila ni Ricky, Selena, Emily ug ni Roy nga nakadawat kas bugas nga gi-donate gikan sa ilahang mga higala. So sila sa ilang ngalan. Gi-donate sa ilang ngalan, ha? Okay pa, sir. Okay pa, sir. Magpasalamat kanila dayon imuhang ipadala nako ng imuhang video sa akong messenger. Patabang ra, okay? Okay pa, sir. I-appeal pod ang resibo anang gibayran sa donor nga napulo ka kilong bugas. Resibo, bisag ordinaryo rang resibo, basta importante mapadala din mo diri nako. Ha? Okay pa, sir. Okay pa, sir. Okay. Unsa pangalan nimo? So, Nelson Saicon Cuevas. Nelson Saicon Cuevas. Cuevas. Okay pa, sir. Okay, so sige. Nelson Saicon Cuevas nakadaog ka napulo ka kilo. Salamat kayo. Unya ay kalimot og like or share or comment sa pagpasalamat pod sa ako ang nagtanaw ka karon sa ako ang Facebook Live. Okay pa, sir. I-like na dahil pagkahuman ay po kalimot unyag pa register unya sa ako ang YouTube ha kay bayan na lang og ganahan baka makadaog og motor, ganahan baka makadaog og sakyanan. Okay kayo? Sige, so siguro ana unya og mahimo i-post po na sa imong wall kanang imuhang pagpasalamat ha. Okay pa, sir. Okay pa, sir. Okay, para nga kana mo akong basihan kanang nasa imong wall, mo ako ang basihan para nga ma-raffle nako na kay ang ako amang good nagsugod ako pamalit para ipanghatag, ha? Okay pa, sir. Okay pa, sir. Okay, sige salamat kayo hangtod sa sunod natong panagdungog. Daghang salamat. Okay pa, sir. Salamat pa, Okay, sir. Nelson, daghang kay salamat Nelson. From unsa to Amlan, unsa to lugar? Tandayag. Tandayan kami. Okay, Tandayag Amlan. Sige salamat kayo Nelson hangtod sa Okay. ato ang panagdungog sunod. Mga igsoon Okay, na Pastor. yung oras sa kanunay kini si Pastor Ray Laping sa programang Kamatuuran. Musunod na ang programang Bakas mga igsoon naman ani. Ang ako ra pangayoon ninyo, padayon ra mo like og share og comment sa ako ang Facebook o kanitanan. Ako ning masulod sa ako ang YouTube. Kanitanan maoy ako ang mga winner pohon sa ako ang YouTube spin a wheel. Unya makadaog unya ni pohon og nagkadaiyang prize, no? Bugas, kwarta nga cash, o uban pa nga mga gamit panimalay, o uban pang item, apil pa siguro motor nato og ang ato ang auto. Kani mga igsuon or multikaba para ninyo sa programang Garbo dili ni ako a personal na rin ni donate nako sa akong programa kay na impress sila, nalipay sila labi na gyud sa mga kaigsuonan nato nga nagmatinud-anon nga musubay sa atong programa sa pakisayod sa programang Kamatuuran o sa programang Garbo. Hangtod sa atong sunod panagdungog, daghang salamat og maayong gabii natong tanan. Mao kini ang programang Ang Kamatuuran. Kamatuuran, kamatuuran, bililhon og haom sa katilingban. Kamatuuran, atong ampingan, dili ta bulingan ang kamatuuran. Daghan ang muday sa dagwayng matahom, sa batasan nga nindot ang sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan,
Daghanang mutulisok sa atong kamatuuran. Kamatuuran. Bililhon nga hiyas sa atong kaliwatan. Mahalunta atong ampingan. Dili ta bulingan ang atong kadungganan. Daghanang muday sa gwapog matahom. Sila kaibgan kay nindot man nga sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan. Daghanang musaway sa ilang kadungganan. Kamatuuran. Kamatuuran.